Subayin niyo ang kapayapaan ng Diyos. Muli sa awat tulong ng Diyos ay nandito na naman tayo sa ating episode ng Ang Dating Landas kung saan ang titulo ay Ituwid Natin si Jun Alcarcon. Ngayon ay walang tigil sa pag-iyak si Jun Alcarcon at pinatatamaan tayo ng pinatatamaan sa kanyang programa na tinatawag daw na Ang Tinig ng Diyos. E samantalang di naman Diyos ang sumasagot si Jun Alcarcon. E di dapat tinig ni Jun Alcarcon. Siguro mo marunong ka pa kay Pablo. Bakit? Sa unong-uno hanggang 2 ng Hebreo, ang huling pinagpahayagan, huling kinausap ng Diyos si Kristo. Kaya ang sabi sa 17:5 ng Mateo, baka hindi mo alam, kasi sinasabi mo, tanga ko, ang dapat nating pakinggan si Kristo. Tama? Eh, ikaw ang sumagot. Hindi naman si Kristo. Wala naman sa tabi mo si Kristo. Wala naman sa tabi mo yung Diyos. Dahil hindi tinig ng Diyos yan. Tinig ni Jun Alcarcon yan. Dahil hindi naman kakasangkapanin ng Diyos yung demonyo. Hindi ko sinasabing ikaw, ha? Ngayon, meron siyang inirereklamo patungkol sa ribulto. Pero bago natin pasimulan ito, i-play natin ang kanyang pag-iyak. Meron siyang sinabi sa atin, na i-play natin mga kapatid at tingnan nyo kung gaano kalakas umiyak itong baby damulag na ito. I-play natin. Ilalagay ngayon yung kapangyarihan, itong gago na to. Itong bata na kausap ko kagabi. Gago! Sira ulo mo! Gago ka pa! Gago sira ulo, tarantado! Kalabang ka ng Diyos! Wow! Ang power mo, kapatid na JB, grabe, nakakatakot masyado. Grabe yung yung sigaw niya. Minura ako, Ang daming mura, tarantado, gago daw, siraulo, engot, palaka, sisiw, baboy, pusa. Ngayon, mga kapatid, itong tao na ito walang pagpipigil sa sarili, sa makatwid, walang bait sa sarili, ayon sa Kawikaang Tagalog. Ngayon, kung sa Biblia naman ang pag-uusapan, kamangmangan ito. At ang kamangmangan, alam naman natin, sa lagi nating binabasang talata, sa 24:9 ng Kawikaan, ganito ang ating mababasa. Ang pag-iisip ng kamangmangan, kasalanan. Ngayon, bakit po umiiyak itong si Jun Alcarcon? Kasi iyak ng iyak wala namang gawa. Sa makatwid, patay yung pananampalataya. 2:26 ng Santiago. Tino, matututo ka dito. Kasi ako nagsasalita, puro sitas. Kung magsasalita man ako ng ad hominem, nasa Biblia. Ikaw personal lang ginagawa mo Gaya nga na sinabi ko kanina sa unang episode natin, that is a unchristian spiritual kind of warfare, Jun Alcarcon. Be fair yun. Huwag kang magmura. Huwag kang magmura. Bakit? Umiiyak ka ba sa tanong ko sa iyo na hindi mo alam ang kahulugan ng Elohim Harem sa 25:6 ng Exodo? Ngayon, tinitira niya mga kapatid, ako, personally, at ang aral ng simbahan na ribulto. Ngayon, kalaban ko daw ang Diyos, wala akong tutundod. Kalaban ko naman talaga ang Diyos mo. Dahil yung Diyos mo, yung sinasabi ni Pablo sa 4:4 ng 2 Korinto, na Diyos ng sanglibutan kagaya mo dahil mapagtungayaw ka. 5:19 ng Galacia. At hayag ang gawa ng laman, yung laman sa demonyo, alam na kung sino bumulag dito at alam na kung sino Diyos nito. Talagang kalaban ko yung Diyos mo. Dahil yung Diyos mo, yun ang ama mong diablo, sinungaling ka. O manloloko ka. Basahin natin At hayag ang gawa ng laman sa makatwid ay mga ito. Pangangalo niya, pakikapid, karumihan, kalibugan, at pagtutungayaw. Nagtutungayaw ba siya, kapatid na JB? Nagtutungayaw. Grabe, daig pa si, smart glass, Daig pa yung mga Ay, nako, Jun Alcarcon. Kaya nga yung sabi ng lola ko, meron talagang tumatanda ng paurong. Di ba? Totoo pala yun. Kala ko pamahiin lang yun. Kapatid na JB, ikaw, anong kala mo nun? Kala ko din to. Kala mo, totoo pala, Oo. Nakakatawa lang kasi parang bata kung magalit. Biruin mo ako, 19 anyos, siya, nasa 40 na yata. Look at the difference, kapatid na JB. Biblically speaking, morality speaking, ad hominem speaking, ang dami niyang ad hom, wala naman sa Biblia. Ako, kung magsasalita ako, nasa Biblia. Kakala ko ba tinig ng Diyos? Tinig ng Diyos-Diyosan. Tama yung sinabi ng mga kapatid, yung minura niya ako, sabi, magagalit daw ang Diyos sa akin, yung Diyos niya yun. Dahil yung Diyos niya, yung ginagawa niya, na utos mismo ng Diyos na bumulag sa kanya sa 4:4 ng 2 Korinto. Ngayon, meron pa siyang isang pahayag sa 25:6 ng Exodo, nilabag daw ng Iglesia Katolika. Hindi nilabag ng Iglesia Katolika. Dahil ang subject of the sentence dyan, Jun Alcarcon, in Hebrew, baka hindi mo alam, pesel. Pesel. Ibig sabihin, mga Diyos-Diyosan sa Israel at ang definisyon ng Diyos-Diyosan 8:4 ng unang Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Tanong, kapatid na JB, totoo ba ito na nag-exist sa Biblia? Hindi. Totoo, bro. Totoo ba si Kristo
na nag-exist sa Biblia, hindi. Totoo din, bro. Totoo ba si San Isidro, historically speaking, o hindi? Totoo. Diyos-Diyosan ba sila? Hindi. Hindi sila Diyos-Diyosan. Tinan mo, Jun Alcarcon. Pinararatangan mo si Kristo Diyos-Diyosan. O saan mabasa sa Biblia si Kristo Diyos-Diyosan? Eh baka yung Kristo mo lang yun. Eh bakit? O 24-24 ng Mateo. Sapagkat maraming magsisiparitong mga bulaang propeta, isa ka na doon. Tinan mo, kulukoy kang magsalita. At mga bulaang Kristo, isa na yung Kristo mo doon, na magpapakita ng dakilang tanda. At isa doon sa dakilang tanda, yung katakot-takot na mura mo. Biro mo, tinagtanda ko, tarantado, aso, palaka, pusa, daga, penguin, tipaklong. Ano mga pinagsasabi sa akin ito, no? Dakdak lang ng dakdak. Eh kaya nga, kapatid na JB, kung masama sa babae yung dumakdak, lalong mas masama sa lalaki, kapatid na JB. Ano bang tawag? Bayot ba? Oo. Bayot? Bakla. Bakla, ano? Siguro, hindi naman natin pinaparatangan na ito'y bayot. Ano? Wala naman tayong sinasabing bakla siya. Wala naman tayong sinasabing para siyang sped, ano? Dahil nakikita naman natin, kaya pagpakulan na natin, aral sa aral tayo. Ayoko lang may-personal, kapatid na JB, dahil baka maging kagaya niya rin tayo. Sabi nga sa Biblia, huwag mong sagutin ang mangmang ayon sa kamangmangan, baka maging mangmang rin tayo kagaya niya. Sagutin mong mangmang ayon sa kanyang kamangmang, may contradiction ba? O hindi mo alam yan, John Alcarcon, manood ka ng Bible study ni Brad Eli. Di ba, FCGA ka dati? Panoorin mo, total, doon ka kumukopya ng doktrina mo eh. O ngayon, isa sa kinakalaban niya, na doktrina nating mga Katoliko yung rebulto. Sinasamba daw natin. Wala naman tayong aral sa sumamba. Meron ba kapatid ni JB? Wala. Sinasamba mo ba to? Hindi. Sinasamba mo ba to? Hindi. Hindi ko sinasamba. Wala naman ako nabasa sa katingin na Catholic Church kung sinasamba natin yan. At ang definition ng Diyos-Diyosan sa 8.4 ng unang Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Totoo lahat ito nag-exist Hindi sila Diyos-Diyosan. Tanong, ano ang tinutukoy sa 25 sa islang Exodo? Nilabag ba natin yun? Hindi nilabag. Nilabag ng mga Israelita. Nilabag ng mga Hudyo. Bakit? Dahil gumawa sila ng sarili nilang Diyos. At kung titignan natin yung paliwanag ng mga Bible scholars, isa dyan si Baal. Na Diyos-Diyosan sa panahon ng mga Israelita o larawan ng mga bagay na hindi totoo. Yun ang subject of the sentence sa 25 sa islang Exodo na bawal mong luran. Pero, ang pagpapatirapaan mo, kapatid na JB, banal na larawan, utos ng Diyos yan, gaya ng ginawa ni Propeta Josue. Ang basahin natin ang 7:6 ng Josue. At tinapak ni Josue kanyang damit at nagpatira pa sa lupa sa harap ng kaba ng Panginoon. At yung nakapaloob sa kaba ng Panginoon na pinagpatirapaan ni Propeta Josue na ayaw ni Jude, 9:5 ng Hebreo at sa ibabaw ng kaba ng Panginoon ay merong larawan. At alaman naman natin, ayon sa Biblia, nandun ang kalwalhatian ng Diyos. Ngayon, binasa niya yung 42:8 ng Isaias. Tama yon, hindi ibibigay ng Diyos sa iba. Saan iba? Yung mga Diyos-Diyos ang rebulto. At yun ang isa sa tinutukoy sa 25 sa islang Exodo na bawal gawin at bawal pagpatirapaan. Ngayon, kung yun ay tumutukoy sa lahat ng rebulto, bakit hindi sinaway ng Diyos si Josue? Sinaway pa ng Diyos kung kailan hapon na. Bakit? Dahil nagpatira pa si Josue hanggang hapon. Dahil kung absolutong bawal yun, dapat unang minuto pa lang pinuna ng Diyos si Josue. Pinatagal pa hanggang hapon kung pagsamba sa Diyos-Diyosan yun, napakasama naman ng Diyos. Yung Diyos mo na sana yun, John Alcarcon, dahil palamurak Kung basa lang yung dictionary, wala naman sa Biblia yun. Saan mo nabasa sa Biblia yun? Wala sa Biblia yun, John Alcarcon. Ngayon, bakit merong larawan ng Iglesia Katolika? Bago natin sagutin yan, panoodin muna natin ang kanyang video kung kailan nagwawala siya dun sa miyembro niya na kala mong nagmamakton. Hindi yata nakakain, kapatid na JB. Panoodin natin. Panoodin natin. At sa katotohanan. Saan ka sasamba, kapatid na Sina? Sa Espiritu at katotohanan. Sa Buddha? Hindi po. Sa kahoy? Sa bato? Hindi. Ay, hindi naman namin sinasamba yan. Hindi tanggalin nyo. Ba't ayaw nyo alisin? Di ba ganon, mga kapatid? Yes, opo. Ha? Hindi ginagalang namin yan! Ay, ba't kinalay mo? Wala kang picture! Yan, mga kapatid. At nakita natin, binasa niya yung 4:24 naman na talagang yung stand niya, stand ko rin noon. Kaya, alam mo kapatid na JB, mga kababayan, kung lalaban sa akin ng debate ito, talagang mangangayayat ito sa tanong Tanong mo sa akin, bakit? Bakit, bro?
Bago niya pabasahin, alam ko na babasahin niya. At mo, yung nagka-discussion kami, di ba? Babasahin niya yung nasa Isaias, inunahan ko na. Babasahin niya yung 3:9 ng Tito, inunahan ko na. Kaya ganyan nanggagalaiti yung mga ngaral na yan eh. Kapatid na JB. Ngayon, binasa niya ang 4:24 ng 1. Wala naman tayong tutol dun eh. O basahin natin, John Alcarcon. Tingnan mo, matututo ka. Ang Diyos ay espiritu, kaya dapat sambahin sa espiritu at katotohanan. Tama. Bakit? Meron ba tayong aral sa Catechism of the Catholic Church na sumamba sa rebulto at katotohanan? Sagot. Oh, wala, bro. Kayo mga kababayan, meron ba? Wala. Dahil ang nakalagay sa ating aklat, in our Catholic faith, page 220, we do not worship the saint. Therefore, hindi natin sinasamba ang mga santo. Bakit natin pinagpapatirapaan? Gaya ng ginawa ni Propeta Josue sa 7:6 ng Josue, nagpatirapa siya, hindi upang sambahin, kundi upang respetuhin. Dahil dalawa ang konteksto ng salitang kneel down o pagluhod sa Biblia sa Grego. Isang pagluhod na ang kahulugan ay pagsamba at isang pagluhod na ang kahulugan ay pagrespeto. At yun ang kinuha natin. At yun ang ginawa ni Propeta Josue. Kaya wala tayong aral na sumamba sa ribulto. Wala tayong aral na sumamba sa mga santos. Katunayan, ito, John Alcarcon, tutulan mo. Our Catholic Faith, page 220. We do not worship the saint. Sana naman pala, kung alam kong ganyan ng latag din, nanood ka pa sana ng Bible Expo ni Soriano na kinokopya mo. Di ba, kapatid na JB? Oo, bro. Nagmamakton eh. No, sabi niya, kailangan ang Diyos sambahin sa espiritu at katotohanan. Tama yun. Sa espiritu at katotohanan. Worship the God into the spirit and to the truth. Ngayon, ano yung katotohanan na yun? Yung katotohanan na yun, 3:18 ng unang 1. Huwag kayong umibig ng salita ni Nandilaman, kundi ng gawa't katotohanan. Kaya yung katotohanan, yun yung gawa. At isa dun sa gawa, na uri ng pagsamba sa Diyos, yung pagsunod sa utos ng Diyos na hindi sinusunod ni John. Ano halimbawa doon? Basahin natin ang 3:10 ng ikalawang kronika. Sa kabanal-banalang bahay, yung bahay mo, hindi banal yan eh. Pero puro mura naririnig namin eh. Sa kabanal-banalang bahay, ay umukit ka ng larawan. Aba, ang Diyos pala mismo nag-utos. Paano yun? Magkakaroon ng kontradiksyon. Sa 25:6 ng Exodo, huwag kang gagawa. O ito, Diyos, matututo ka. Bakit ang Diyos nagpagawa? Dahil sa Biblia, kung paano ang pananampalataya ay dalawa, 2:26 ng Santiago may patay, 2:22 ng Santiago may sakdal, ganon rin ang ribulto. 25:6 ng Exodo, bawal. 1:25 ng Roma, bawal. 42:8 ng Isaias, bawal. 22:8 ng Apokalipsis, bawal. Meron pwede. At yun ang inutos ng Diyos sa 19:21 ng Isaias na may sabik. At yun ang ating mababasa sa 3:10 ng ikalawang kronika. Ngayon, nagwala siya. Pero hindi niya sinasamba. Gumanon siya, no? Hindi niya sinasamba. Parang bata. Naku, kapatid. Parang bata eh. Ay, na, hindi. Naku, ano masasabi mo doon, kapatid na JB? Parang wala pa sa 40 yung bro. Natatawa nga ako, nagpahaba ng balbas. Ginagaya talaga si Soriano. Oo, bro. Grabe, no? Tapos kinakalaban niya. Ay! Ngayon, binasa niya kanina, ikinotes niya mga kapatid, galit na galit, dahil naipit natin sa unang tanungan. Ang sabi niya, kung hindi niyo sinasamba, ba't tayo niyong alisin? Hindi talaga palang kakontra ng Diyos itong taong ito. Tanong mo sa akin, bakit? Bakit? Ang Diyos pinapalagay niya eh. Tapos ikaw naman, ayaw mo ipalagay, pinapaalis mo. Ano pakailan mo? Marunong ka pa pala sa Diyos. O, tayo magagalit ang Diyos, hindi sa amin. O, sabi ulit natin ng 6:29 ng unang hari. At kanyang inukitan lahat ng panig ng bahay sa palibot ng mga inukit na larawan. Pag sinabing larawan, kagaya ba yun nung nasa 26 ng Exodo? Kagaya. Kaso ang pinagkaiba, bawal na larawan ang nasa 26 ng Exodo. Pero, yung nasa 6:29 ng unang hari, 3:10 ng ikalawang kronika, mismo ang Panginoong Diyos ang nag-utos nun, hindi para sambahin, kundi upang respetuhin. Ay kung para sa kanya, may bawal pala respetuhin, kailangan tanggalin. Di sana, ikaw na lang nagsulat ng 3:10 ng walat yas. Total, nagmamarunong ka eh. Nagpapamagaling ka sa mga miyembro mo, nagwawala ka dyan, wala ka namang kaaway, gumagawa ka ng sarili mong multo, tapos yun ang kakalabanin mo. Talagang tanga ka. Ano? Ganun ang nangyayari ka ba din na JB, di ba? O, ngayon, mga kapatid, kung hindi naman pala natin sinasamba nire-respeto, ba't hindi natin inalis? Iyon nga ang tanda na sumasamba tayo sa Diyos sa espiritu at katotohanan na ating mababasa sa 4:24 ng 1. Bakit? Dahil ang pagsamba sa Diyos, hindi sa kahoy, ngayon ay wala tayong aral, hindi sa ribulto, dahil wala tayong aral nun, kundi sa espiritu at katotohanan. And the one of manifestation
O isa sa manifestasyon ng pagsamba sa Diyos, gaya ng katotohanan, yung pagsunod sa utos niya na walang dakdak, gaya ng ginagawa mo, dumadakdak ka ng dumadakdak na wala ka namang kaaway. At isa doon, yung nasa 3 ng 2 kronika, na ang Diyos mismo nag-utos, na ano, na sa kabanal-banalang kapatid na JB ay gumawa ka ng larawan. Paano matututulan yan? Sabi mo naman kanina, sinasamba namin. Wala naman kaming aral na sumamba. Dito mismo tutulan mo. At nasa Catechism of the Catholic Church, we do not worship the saint. And according in this, what kind of book of this? Our Catholic faith, page 220, we do not worship the saint. Ano nang gagawin mo, John Alcalcon? Anong aklat na lang yan? O baka basahin mo yung Katisismo Página 82, ha? Alam ko na yan. Lulubog ka dyan pag binasa mo yan. Yung Maynila, yung 1900, na binabasa ng mga protestante, basahin mo yan, lulubog ka dyan, sinasabi ko sa'yo. Hindi pa niya nabasa na natin. Hindi mo ba binabasa? Ito sinisigurado ko sa'yo, ha. Hindi po ba binabasa, alam na namin. Ano? Ngayon, nagwawala siya at isa sa sinasabi niya, kapatid na Jade, pasensya na, bagamat ako'y antok na, pinagtuunan natin ng pansin ito because this is unfair. Inaatake tayo, lalo na simbahan. At ako naman, handa kong mamatay at magpakamatay para sa simbahan. Dahil yan ang haligit-haligan ng katotohanan na merong itorisasyon na galing sa ating Panginoon Kristo sa 16:18-19 ng Mateo. Ngayon, napatunayan natin na kamangmangan lamang ang kanyang sinasabi at katatawanan. Ginagawa niyang mga sarili niya sa pagsasalita niya na alam mo napakaangas bonjing naman pala, bonjing kapatid na yung bonjing, yung may kanta yun yung my name is Bonjing, my name is Bonjing, I am a little big boy. Sabi mo, my name is Bonjing, my name is Bonjing, I am a little big boy. Bakit? Ngawa ka na ngawa, tanda-tanda mo na. Pero tumanda kang paurong. Nako. At hindi na ako magtataka bakit maraming ganyan, mga kapatid. Dahil si Pablo na mismo nagsabi sa 2 Timoteo 3:1 hanggang 5 na sa panahong mapanganib, marami talagang lilitaw na hindi batitinong tao. Isa ka na doon. Di ba? Ngayong napatunayan natin, mga kapatid, na tayo ay hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi sumasamba sa ribulto, nasa katotohanan ba tayo? O pasagutin natin si John Alcalcon. John Alcalcon, sagot, nasa katotohanan ba kaming mga hindi sumasamba sa ribulto at larawan? Pasagutin natin. Kakalaman. Di ba ganon? Ha? Ito ang katotohanan sa mga nakakarinig at nakakaalam ng aral ng Diyos. Ang sumasamba sa ribulto ay walang kaligtasan. Sabi niya, ang sumasamba sa ribulto, walang kaligtasan, wala naman tayong aral na sumamba sa ribulto. Di may kaligtasan pala tayo, ayon kay John, kapatid na John. Dahil nasa katotohanan pala tayo. Kaya, muli mga kapatid, umamin. At John Alcalcon, panindigan mo yung sinasabi mo, ha? Hindi pa tayo nagtatapos. Hanggat tinitira mong Iglesia Katolika, tinitira mo ko personal, titirahin rin kita ng aral. Dahil makikilala natin ang totoo, 7:7 basahin natin, kung ang sino man tao nag-iibig kumuguha ng kanyang kalooban ay makikilala niyang turo. Kaya mga kapatid, sumabaybay lang kayo at aatupagin natin at hindi natin tatantanan ang mga ganyang klaseng kalokohan, lalo na pag personal ang inaatake sa atin. Kaya kapatid na JB, magandang gabi mga kababayan at wala na tayo maraming oras. Jun, gulat ka, no? Meron pang susunod, abangan mo. Puso na.